Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Edwin Raposo, isang mag-aaral sa kursong Bachelor of Science and Computer Science. Ang bidyong ito ay tungkol sa aking karanasan sa subject na Library Science. Sa totoo lang, ang kursong ito ay nagbukas sa aking mga mata sa kahalagahan ng mga aklatan sa ating lipunan. Dati, ang tingin ko lang sa lugar na ito is parang isang lugar lang siya na pwedeng nating pag-aralan, pwede nating pag-reviewhan o magbasa. Ngunit ngayon, naintindihan ko na ang mga aklatan ay sentro ng kaalaman at mahalaga ang papel nila sa pagpapaunlad ng ating mga komunidad. Sa lahat ng mga aralin, ang pinaka nakaka-impress talaga sa akin is yung tungkol sa cataloging and classification, digital librarianship, at information retrieval. Sa cataloging and classification naman, ang pag-aaral kung paano maayos na inaayos ang mga libro at iba pang materyales sa library para madaling mahanap ng mga mababasa ay talagang nakaka-intrigue ito. Napakaganda ng sistema at naisip ko kung gaano kadaming detalye ang kailangan para magawa ito ng maayos. Tungkol naman sa digital librarianship, ang pag-aaral kung paano pinamamahalaan ng mga digital resources at ang paggamit ng iba't ibang technology para sa library service ay napaka-interesante. Parang ang dami ang pwedeng matutunan at pag-aralan sa larangan na ito. At syempre, ang information retrieval naman. Kung paano ma-access at ma-retrieve ang informasyon sa iba't ibang resources ay napakahalaga lalo na sa panahon ngayon na ang informasyon ay nasa lahat ng dako. Napagtanto ko kung gaano kahalaga ang mga kasanayan na ito. Hindi lang sa isang librarian, kundi sa sino mang mga nangangailangan ng impormasyon. Marami akong natutunan sa kursong Library Science kasi natuto ako ng iba't ibang sistema ng cataloging at classification tulad ng Dewey Decimal System at Library of Congress Classification. Nakapag-practice din ako sa paggamit ng mga library management system at iba pang software na magagamit sa mga modernong aklatan. Natuto rin ako tungkol sa iba't ibang uri ng library materials mula sa mga libro at periodicals hanggang sa mga digital resources at multimedia. Bukod doon, mas naunawaan ko ang kahalagahan ng intellectual property rights and copyrights law sa konteksto ng mga aklatan. At higit sa lahat, natuto ako ng mga kasanayan sa paghahanap ng impormasyon, pagsusuri nito at ipagbabahagi ang mga ito sa iba. Ang mga natutunan kong ito ay hindi lang limitado sa pagiging librarian, kundi makakatulong din ito sa akin at sa iba pang aspekto sa buhay. Isa sa mga nahirapan ko ay ang pag-intindi ng mas malalim na konsepto ng cataloging at classification. Ang pagkakaiba ng mga sistema at ang detalye ng bawat isa ay medyo nakakalito minsan. Kailangan ng maraming pag-iensayo at pagbabasa para master ang mga ito. Nahirapan din ako sa paggamit ng ilang library management system dahil medyo komplikado ang interface at ang mga function nito. Kailangan ng panahon at pasensya para maging sanay sa paggamit ito. At dahil sa online class, minsan nahihirapan din ako sa pag-adjust sa online learning environment lalo na sa mga activity na nangangailangan ng collaboration at interaction sa mga kaklase. Pero sa kabuuan, lahat naman ng mga ito ay na-overcome ko dahil sa tulong ng mga professor at kaklase ko. Para mapabuti ang pagtuturo at pag-aaral ng library science, narito ang aking ilang mungkahi. Mas maraming hands-on activities para mas ma-apply ang mga natutunan sa actual na settings ng isang library. Pwede itong magkaroon ng mga practicum sa totoong aklatan o simulated library environment. Paggamit ng mas modernong teknolohiya para mas ma-expose ang mga estudyante sa mga current trends sa digital librarianship. Sa mga workshop o training sa paggamit ng mga iba't ibang library management system at sa digital tools. Mas maraming guest speaker para magkaroon ng iba't ibang perspective at insight mula sa mga experienced librarian at professional sa field. Pagpapahusay ng online learning platform. Kung online class ang klase, dapat
tiyakin na user-friendly at efficient ang platform na ginagamit. Dapat din mayroon sapat na support para sa mga estudyante na may technical difficulties. Mas maraming collaborative projects para sa mas mapaunlad ang teamwork at communication skill ng mga estudyante. Pwedeng magkaroon ng mga group project na may kinalaman sa pag-organize ng mga library materials o pag-develop ng isang library system. Sa pamamagitan ng mga mungkahin ito, mas magiging epektibo at makabuluhan ang pag-aaral ng library science para sa mga estudyante. Yun lamang po at maraming salamat.